na po tayong umupo. Pagpapatuloy natin yung ating series. Review muna tayo. Hindi na natin mababalikan yung lahat ng mga naunang pinag-aralan natin. So we will just try to review from the very earliest na nadaanan natin. Okay, and that is the sovereignty of God. So we're still in the attributes of God, no? Paragraph 1 pa rin tayo, hindi pa rin tayo tapos dito sa napakahabang paragraph na ito, no? Pag pinag-usapan natin ang topic ng sovereignty of God, bagamat maraming familiar dito at maraming nagmamahal sa doktrina nito, ang pinag-usapan natin dito is the ultimate authority, rule, government, and unassailable prerogatives exercised by the God who cannot be called into account by anyone. Hindi po mananagot ang Diyos kahit kanino sa anumang kanyang ginagawa. Okay, siya ang pinakadakilang otoridad at ang kanyang pamamahala ang dapat ay nasusunod sa ibabaw ng mundo na ito. Now, when we talk about the sovereignty of God and its application, pinag-usapan natin, the sovereignty of God applies to all things, no? This is the extent to which God exercises His sovereignty. There's nothing that is beyond the sovereign act of God. Okay? Wala pong anuman ang hindi sakop ng pagiging soberano o nakapangyayari ng Diyos. Lahat ng umiiral sa universe na ito, whether we see them or not, visible or invisible, ay nasa ilalim ng sovereignty of God. And He works in all things, bad, good, no? Small, big, things that make sense, things that doesn't make sense, no? Lahat, all things ay covered ng extent ng sovereignty ng ating Panginoon. Walang nakakalagpas sa kanyang pagiging soberano. Also, pinag-usapan natin, when we talk about the sovereignty of God, God works according to the counsel of His own immutable and most righteous will. So pag ganyan ang nabasa natin sa ating confession, and when we apply it to God's sovereignty, we are referring to the wisdom of God in all that He does. Okay, so ang Diyos, sa kanyang pagiging soberano, wala siyang nakocommit na anumang klaseng error, wala siyang nakocommit na anumang klaseng mistake, no? Hindi po nagkakataon lamang ang mga pangyayari under the sovereign power of God. Lahat ay determined, lahat ay may purpose, lahat ay may end as they have beginnings. And also, pag pinag-usapan natin sovereignty of God, the end of all this for God's own glory. This is the ultimate end of all things. So, ang lahat ng nangyayari sa mundo na ito, under the sovereignty of God, ang purpose is for His own glory. Ito hindi natin masyadong maintindihan, kasi nandun lang tayo sa abot ng ating pangunawa at karanasan. Pero ang Diyos in His sovereign application of His will, mula sa simula hanggang sa katapusan ay sakop Okay? At ang sovereign will ng Diyos that covers beginning until the end doesn't have any errors. So lahat ng yan ay nakatakda na at ang purpose to exalt Himself, no? Para itanghal ang kanyang sarili, para bigyan ng karangalan ang kanyang sarili, para bigyan ng kaluwalhatian ang kanyang sarili. That is not conceit, no? Hindi po conceited ang Diyos natin. He deserves all the glory because He alone is the true and living God. And actually, lahat naman ng nangyayari is because of His own predetermined will. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa history, sa time, everything that happens in earth ay ayon sa kanyang sariling
takda, kagustuhan, plano, at layunin. Also, pinag-usapan din natin the excellencies of God. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos sapagkat wala siyang physical form, yet we can still know God because He revealed His character. No? Kaya natin nakikilala ang Diyos because of His revelation of Himself to us. Nung si Moises, nung tinanong niya ang Diyos o nung hiniling niya sa Diyos na magpakita sa kanya, hindi nagpakita ang Diyos kay Moses. Instead, He revealed to him His characters, no? Yung mga katangian ng Diyos. Kaya when we talk about the excellencies of God, these are the excellencies of His character. Okay, at ang isang daanan natin nung nakaraan, usapan natin that God in His excellencies is most loving. So, God demonstrated this by sacrificing His own Son on the cross to save sinners. So, ang pagmamahal ng Diyos, ang pamantayan ng dapat ay maging pagkaintindi natin o pagkaunawa natin sa pag-ibig. Hindi yung ating payak na pagkaintindi sa kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. Of course, we have our own definition of love. Pero hindi po yan ang love na pinag-uusapan natin dito. Ang love na pinag-uusapan natin dito, ang standard ay Diyos. So God is the standard of being loving. At para sa Diyos, hindi naman niya pinagkait yung kanyang pagmamahal sa atin. Instead, dinemonstrate niya nga sa atin by giving His own Son. So diyan pa lamang makikita na natin ang kaibahan ng pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao. Kasi yung pag-ibig ng tao is laging bigay mo sa akin ang gusto ko, bigay mo sa akin kailangan ko, no? I-provide mo sa akin ang needs ko. Pero ang Diyos, ang kanyang pagmamahal, nagbibigay siya. At hindi lang siya nagbibigay ng mga surplus. Nagbibigay ang Diyos ng best. No? Binigay niya yung kanyang bugtong na anak to die on the cross. At sa pamagitan ng kamatayan na yan, ma-redeem ang mga makasalanan. That's how we should love. Ganun dapat ang pagmamahal natin sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Ibigin natin ang isa't isa katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. That's a very challenging command. Okay? So let's move on. We cannot dwell on this. So ipagpapatuloy po natin yung excellencies of God, no, sa ating pag-aaral ngayon. Again, hindi po natin matatapos yan, no, sapagkat masyadong marami itong mga detalye na ito. Kung mamadaliin natin, hindi naman natin ma-appreciate. No? Kung masyado naman nating bubusisiin, masyado namang magtatagal, no, yung ating pag-aaral. So, normal lang at balanse lang yung ating magiging discussion. At nandito pa rin tayo sa paragraph 1, pero nandiyan na tayo sa portion na yan. No? Kung saan sinasabi, the Lord our God is gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin. Diyan lang muna tayo. Okay? Ang dami na ngayon eh. No, try natin kung matatapos natin in less than an hour. Dito po sa ating discussion ngayon. Again, paragraph po rin to, attributes of God. Okay, so dito tayo. Gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin. So, dyan muna tayo na-discuss na natin yung most loving. So, dito na tayo sa most gracious. Pero pag pinag-usapan natin itong mga nakasulat sa screen na yan, ito yung mga attributes ng Diyos revealed against the backdrop of man's sin. So pag pinag-usapan natin yan, mga attributes na yan, laging ang background niyan, yung pagiging makasalanan ng mga tao. Okay? Kumbaga, lalong tumitingkad ang mga katangian na ito ng Diyos when we talk about them in relation to our sinfulness. Okay, yung pagiging makasalanan natin, na-verify yung demonstration o pagpapatunay ng Diyos ng mga katangian na ito sa kanyang dealing sa atin bilang mga makasalanan. Okay, so lalong tumitingkad ang mga katangian na yan every time we observe them in relation to God's dealing with us.
in our sin, no? Sa ating pagiging makasalanan. So para siyang ano, no? Para siyang matingkad na kulay na nilagay mo sa isang madilim na backdrop. Okay? Itong mga katangian na ito ng Diyos. Unahin natin yung gracious, no? God is gracious. Sabi diyan, no, sa ating confession. So anong ibig sabihin ng character o katangian na ito ng Diyos? No, God responds with kindness and compassion to the needy. So pag sinabi natin God is gracious, no, ang Diyos ay mabiyaya. Tagalog, ano? Yan pinakamalapit na translation. Ang Diyos ay mabiyaya. Ang pinag-uusapan natin dito yung kagandahang loob ng Diyos at kahabagan ng Diyos sa mga nangangailangan. So, again, ulitin natin, no, in the backdrop of our sinfulness. So, yung pagiging makasalanan natin, ang pinag-uusapan natin dito, pag pinag-usapan natin ang Diyos ay gracious sa mga makasalanan, laging nandun yung kanyang expression and demonstration ng kanyang kabaitan at ng kanyang habag sa atin dahil tayo'y nangangailangan. Isa sa mga talata niya, Matthew 14 verse 14. Okay? Sabi diyan, when he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them and healed their sick. Ito yung Panginoong Jesucristo during the time of his earthly ministry. Actually, every time na makikita ng Panginoon ng mga tao sa kanilang pangailangan, laging ang response niya compassion. And every time na ang Panginoon ay mahahabag, dahil may nakikita siyang pangailangan, meron siyang laging ginagawa. Okay? Katulad dito sa talatang ito, nung makita ng Panginoon ng mga tao na habag siya, at anong ginawa niya? Pinagaling niya ang kanilang mga karamdaman. I think that gives us a very good description of compassion. Di ba? Pag pinag-usapan natin ang compassion, it's not something that we simply say to a person, naaawa ako sa iyo o nahabag ako sa iyo. Tapos wala ka namang ginagawa. Okay? Kasi kung ang pinag-uusapan natin dito ay ang standard ng pagiging mabiyaya ay ang Panginoong Jesucristo, dapat susundan natin yung kanyang pattern. At ang pattern na iniwanan sa atin ng Panginoon every time na siya ay mahabag, meron siyang ginagawa to help those people who are in need. Okay? So, anong implication nito sa atin? We must not hesitate to extend help to the needy. Kasi, kinahabagan lang din naman tayo ng Panginoon, kaya nga tayo naligtas eh. So, kung na-experience natin kung anong ibig sabihin ng kahabagan, I don't think imposible para sa atin ang mahabag sa iba. O imposible na hindi natin alam kung papaanong mahabag sa iba. Okay? Kung naranasan natin kahabagan, dapat alam natin kung papaanong mahabag sa iba. At nung nahabag ang Diyos sa atin, meron siyang ginawa. Inabot niya tayo, pinatawad niya tayo, niligtas niya tayo. No? Kumbaga merong ginawa ang Panginoon para iangat tayo dun sa ating sitwasyon ng pangailangan. So dapat, kung tayo rin ay mahabag sa ibang tao, dapat meron din tayong gagawin para matulungan sila. Kasi kung sasabihin lang natin lagi na nahahabag ako sa taong ito pero wala naman tayong ginagawa, anong tawag doon? Diba? Ano ka, nagsisinungaling ka lang? Nagmamaang-maangan ka lang? Or nagpapakahipokrito ka lang? No? Sinasabi mo nahahabag ako sa tao na ito dahil nakikita ko yung kanyang matinding pangangailangan pero wala ka namang ginagawa. Di ba? Huwag mo na lang sigurong sabihin na nahahabag ka kung wala ka rin namang gagawin. Kasi ang Panginoon, nung siya'y nahabag, meron siyang ginawa. Nung nahabag siya sa mga tao, pinagaling niya. Nung nahabag siya sa atin, niligtas niya tayo. So kung mahabag din tayo, dapat meron din tayong gagawin. Kasi kung wala tayong gagawin, hindi totoong pagkahabag yun. That's not the graciousness, no, that we are studying here. Proverbs 3:27, don't withhold good from someone who deserves it when it is in your power to do so. Ang ganda ng verse na yan, ano? So,
kukonek mo siya sa pagiging gracious, sa pagiging compassionate. Ibig sabihin pala ng talata na ito, if we have the power to help, then help. If we have the power to do something, then do something. No? This is power to help, no? Hindi power to just say it. Hindi yung gusto mo lang sabihin pero wala ka namang gagawin. Ano? This is power to do something. So don't withhold good from someone who deserves it. Ano? Kinwalify din naman ng talata sa Proverbs na yung kakahabagan natin ay yung karapat-dapat lang naman talagang kahabagan. O yung kahabag-habag lang naman talaga. O yung karapat-dapat lang naman na kahabagan. At pagkakarapat-dapat siya at kaya naman natin na tulungan siya, gawin natin yung pwede nating gawin. Hindi naman natin kailangang ibigay yung lahat ng kanyang pangangailangan. Kailangan lang nating tulungan siya sa abot ng ating makakaya. Ang sinasabi lang natin ay wag mabilis ang pagsasalita natin pero wala naman tayong ginagawa. Yung sinasabi natin nahahabag tayo sa isang tao pero puro salita. Okay? So kung talaga nahahabag tayo, kailangan gumawa tayo. No? Kaya nga mas maganda nga hindi mo na sinasabing nahahabag ka pero may ginagawa ka. Kasi yung puro kasalita, wala ka namang ginagawa. Kasi ang Diyos naman natin, hindi puro salita. No? At ang halimbawa pinakita sa atin ng Panginoon, hindi naman puro salita, puro gawa nga eh. So dapat ganun din tayo. And then, after gracious, sabi diyan, merciful. Ibig sabihin ng merciful, God's mercy is His response to the cry of the penitent sinner. Laging baliktad yung kahulugan ng nahahabag sa naaawa. Okay? I don't think they are similar. Hindi parehas yung nahahabag at naaawa. Pag sinabi nating nahahabag, ito ay ang tugon ng isang tao sa isang nangangailangan. Pero pag sinabi naman nating naaawa, ito'y tugon ng isang tao sa humihingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Okay, that's being merciful. Okay, maawain ang tawag po natin diyan sa Tagalog. Luke 18:13. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." Dito makikita natin yung talinghaga na binigay ng ating Panginoong Jesucristo between the tax collector and the Pharisee doon sa temple. Para silang pumunta to pray and to offer sacrifices. Pero dito makikita natin kung sino yung totoong naka-experience ng mercy ng Diyos o ng awa ng Diyos, yung tax collector. Okay, bakit? Kasi he understood na yung awa ng Diyos ay ibinibigay sa mga taong nagsisisi ng kanilang kasalanan. Sabi niya, "Oh God, be merciful to me, for I am a sinner." Yun ang pagiging maawain. Okay? Yung handa nating ibigay na tugon sa isang taong nakagawa sa atin ng kasalanan pero handang humingi ng tawad. Nagsisisi. Okay? Pagka ang isang tao gumawa sa atin ng kasalanan, kahit gaano kalaking kasalanan, pero siya ay handang magsisi, dapat hindi tayo nagkakait ng pagkaawa. Okay? So kung isang tao gumawa sa atin ng kasalanan, at nagsisisi siya at lumalapit siya sa atin, humingi siya ng tawa, dapat naaawa tayo sa kanya. At pag naaawa tayo, dapat ang laging response is to forgive. Okay? Nakukuha niyo po? Yung nahahabag sa isang taong nangangailangan, ang laging response to help. Yung mercy, ang response sa isang taong nagsisisi ng kasalanan, magpo-forgive siya. Okay, so nakita mo, lagi merong ginagawa towards the person in need. So ang point natin dito,
The greatest need of sinners is salvation, and only Jesus Christ can provide it to them. So tayo bilang mga Christians, nag-encounter tayo ng isang unbeliever, okay? Lagi dapat sa isip natin, ang greatest need niya is forgiveness of his or her sins. Okay? At ang pwede lang mag-address ng need niya na yon is the gospel of Jesus Christ. Okay? Kaya sa atin, bilang mga Christian, towards a non-Christian, ang best na demonstration ng ating awa, share natin sila ng gospel. Okay? Kasi yun yung yun yung best na mag-a-address ng need nila ng forgiveness and salvation, 'di ba? Yung message of hope nadala ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung maaawa tayo sa isang unbeliever, share natin siya ng gospel. Okay? Diba? May kaklase ka. 'Di ba? Na ano dapat mauna, nahahabag o naaawa? Again, hindi magkaparehas yun. Ano? Pag pinag-usapan natin kaibigan, kaklase, kakilala, na hindi Christian, ano dapat mauna, nahahabag o naaawa? No? Palagi ko, dapat mauna yung naaawa tayo at dapat share natin sila ng gospel. And then, kung mahahabag tayo at meron tayong kakayahan, tulungan natin sila sa kanilang pangangailangan. No? So, dapat laging kambal to. No? Yung graciousness, being compassionate, and being merciful towards others. Implication, yan, we who have received His mercy as sinners must ourselves reflect the mercy that we receive to others in their sin. Sabi sa Luke 6:36, no, be merciful even as your Father is merciful. Inuutusan pala tayo ng Bible na maging maawain sa ating kapwa. Hindi tayo, kumbaga hindi ito optional para sa atin bilang mga Christians. Kasi Luke 6:36, it's a command be merciful even as your Father is merciful. Kumbaga expectation sa atin bilang mga Christian na maging merciful sa ating kapwa. No? Kung meron man mga maaawain na tao sa mundo, dapat mga Christian. Bakit? Kasi tayo yung una naka-experience ng nakaawaan ng Diyos. No? Kaya nga tayo naligtas kasi kinaawaan tayo ng Diyos. So ikaw na naka-experience ng awa ng Diyos, dapat ikaw yung unang maaawa sa iba. No? At ang best demonstration or proof of our mercy to others is by sharing the gospel to them. That's our duty as Christians. Okay? And then, letter C, long-suffering. Okay, yung long-suffering, hindi na masyadong ginagamit sa English communication. Okay? Pero, ito ay isang good term, no? Magandang ibig sabihin ng salita na ito. Ano yung ibig sabihin ng salita na yan? It is a passionate concern which is yet willing to wait and postpone the execution of just punishment. So, sa English language, ang synonymous term sa long-suffering is patience. Okay, pag sinabi natin yung isang tao is long-suffering, ibig lang sabihin ng patient. No? Hindi ibig sabihin, tawag dito, lagi siya nang magtitiis ng pagdurusa. Bagamat yun ang implication talaga ng original term. Kumbaga, he's willing to postpone the need to execute fair judgment. No? Kumbaga, karapat-dapat lang talaga na tumanggap ng parusa ang isang tao. Pero you chose to exercise long-suffering. Ibig sabihin, magtitiis ka, no, na wag ipataw ang parusa na kinakailangan o nararapat para sa kanya. At dahil tinitiis mo yon, nahihirapan ka. So that's long-suffering. Okay? So we call that being patient. Di ba?
Pagka nagiging pasensyoso tayo sa isang tao, di ba, alam mo, pinipigil mo yung sarili mo. Bagamat sabihin na natin na ikaw ang nasa tama, siya ang nasa mali, pero dahil pinili mong magpasensya sa kanya, hindi mo ipinapataw sa kanya yung punishment na dapat natanggapin niya. And because pinili mo na wag ibigay sa kanya yung punishment, you will be suffering because of that. So that's patience, being patient to someone else. No? 2 Peter 3:9, ito, God's patience, ito, yung nakalagay dito sa talata na ito. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So God is exercising long suffering, no, for the sake of the elect. Anong ibig sabihin nun? Kung hindi pipigilin ng Diyos ang kanyang execution ng fair judgment, hindi maliligtas ang mga pinili. No? Pero God decided to be patient. Kumbaga, pinipigil ng Diyos na execute ang kanyang just punishment, no, to give time for the elect, no, to be saved. Yan ang patience ng Diyos. Kaya, diba, sinasabi ng mga tao, bakit hindi pa rin dumarating ang Panginoong Jesucristo? No? I think the best answer to that, because the Lord is exercising long suffering, no? He's being patient, no? Kasi hindi pa naman naliligtas ang lahat ng hinirang ng Diyos. Kasi sinabi sa Matthew, okay, pagka naligtas na ang lahat ng hinirang ng Diyos, saka darating ang Panginoong Jesucristo. And while hindi pa nangyayari yan, the Lord is exercising patience. Alam mo yun, yung karapat-dapat na talagang ibuhos ang parusa, no, sa mga makasalanan sa ibabaw ng mundo, but God is withholding Himself. No, God is being patient, tinitiis ng Panginoon, no, ang pagpapataw ng parusa kasi iniisip niya hindi pa naliligtas ang lahat ng kanyang mga hinirang. Baka hindi pa nga ipinapanganak yung iba. Okay, God is exercising long suffering, no? But of course, God is not suffering because of that, no? Pinag-usapan natin, 'di ba, God does not have passion. So ibig sabihin, hindi nagsasuffer ang Panginoon for being patient. Yung pagsasuffer while being patient, mas applicable sa tao 'yan. Halimbawa, sa pamilya, meron kang dinidisiplinang anak. No? Hindi mo pinapataw yung dapat na discipline sa kanya, no? Because you are being patient. Nagiging pasensyoso ka. No? At dahil nagiging pasensyoso ka, i-stress ka ngayon. No? Kasi lagi mo nakikita yung kanyang pagiging sutil, yung kanyang pagiging rebellious, no? And because you're not exercising the punishment na dapat para sa kanya, magsasuffer ka talaga. Pero sa Diyos, hindi natin pwedeng i-apply yan. Though, pwede nating sabihin that God can still be patient to sinners. No? He can still experience, or He can still demonstrate long suffering, no, by withholding punishment. Pag sinabing by withholding punishment, it doesn't mean He will not punish. Darating yung panahon na ipapunish niya rin yung mga makasalanan. But there is a certain date for that. There's a certain time for that na ang Diyos lang ang nakakaalam. At by that time, hindi na magiging patient ang Diyos. Pag dumating yung panahon na itinakda niya para sa katapusan ng lahat, He will no longer demonstrate patience. Wala nang pagpapasensya ang Diyos pag dumating yung araw na yon. Wala nang makakapigil sa parusa ng Diyos pagdating yung araw na yon. Kasi ang haba na ng kanyang ginawang pagtitiis. Napakahaba na ng kanyang ginawang pagtitiis. Kaya pag dumating na yung araw ng kanyang paghuhukom, wala nang patience, no, na ma-experience sa mga tao from God. Implication nito, we must exercise patience without indifference. Galatians chapter 6 verse 2. Share each other's burdens, and in this way obey the law
of Christ. So, ibig sabihin, ang pagiging mapagpasensya natin, dapat walang pinipili. Okay? Again, pag pinag-usapan natin ang pagiging mapagpasensya sa loob ng church, ang pinakaunang context nito, yung sin, no, ng isang kapatid laban sa atin. Ano? So, dapat wala tayong pinipili na ito pagpapasensyahan ko, ito hindi. Dito wala talaga akong pasensya. Pero dito mahaba ang pasensya ko. Dapat walang gano'n. No? Kung pipiliin natin maging patient sa isa't isa, we should be patient to everybody. We should be patient to all. Okay? So may karapatang tumanggap ng mas maraming pasensya kumpara sa iba. Ano? Dapat pare-parehas tayo na nagpapasensya sa isa't isa. Pare-parehas tayo nagpapasensyahan sa isa't isa dahil tayo ay nakaranas din naman ng pasensya ng Diyos sa atin. And we do that by carrying each other's burdens as we obey the law of Christ. Again, the law of Christ here, I think, is the command to love one another. The law commanding us to love one another. So as we love one another, we carry each other's burdens. No, yung weaknesses natin, alam natin yung mga shortcomings natin. So dapat patient tayo sa isa't isa. And by doing that, we are carrying each other's burdens. Yan ang pagiging church Diba? So if you don't want to be patient to all, huwag ka na magpa-member sa isang church. No? Kasi pag nagpa-member ka sa isang church, pagka na-involve ka sa isang church, talagang i-exercise mo yung pagiging patient. Whether you like it or not. Ano? Kasi pag na-involve ka sa mga ibang tao, makikita mo yung mga weaknesses nila, makikita mo yung mga strengths nila. Ano? So, ang isa sa mga response natin lagi, magiging patient ako. Ano? Magiging patient ako sa kapatid ko na ito. No? Magiging patient ako sa kanya. Okay, so ganyan tayo. And then, letter D, abundant in goodness. Okay? The Lord is abundant in goodness. Part pa rin ng excellencies ng Diyos to. Meaning, God does no evil in Him. His intentions and motivations are always good. He always does what is right. And the outcome of His plan is always good. Walang masama sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Problema lang kasi sa maraming tao, minamasama ang mga ginagawa ng Diyos o minamasama ang mga plano at disenyo ng Diyos na pinapahintulutang mangyari sa ibabaw ng mundo. So, tayo yung nagde-define kung ano yung good. No? Hindi na ang Diyos ang nagde-define kung ano yung good. No? So, I think, kasama rin dito sa ibig sabihin ng God is abundant in goodness, siya ang magde-define sa atin kung ano yung ibig sabihin ng good. Hindi tayo. No, hindi tayo magde-define. Siguro mas mababawasan ng maraming problema sa loob ng church. Kung ikakalibrate ng bawat miyembro yung kanyang understanding of what is good dito sa pinag-aaralan natin na ito, that God is the standard of what is good. Ang pamantayan ng mabuti, Diyos. Hindi tayo. At ang lahat ng ginagawa ng Diyos, including His motivations, intentions, are always for our good. Kaya yung lahat ng ending, ng lahat ng pinapaitulutan ng Diyos na mangyari sa atin, is always for our good. No? Psalm 31 verse 19. Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you, and work for those who have taken refuge in you in the sight of the children of mankind. So God is abundant in goodness. Kumbaga umaapaw ang kabutihan ng Diyos na ito. Kaya hindi natin dapat questionin, no, ang pagiging mabuti ng Diyos. O hindi natin dapat questionin kung mabuti nga ba yung gusto ng Diyos na mangyari sa lahat ng pinapahintulutan niya sa buhay natin. Kasi minsan pag tayo nagde-define, I don't think this is good for me. At ang nagiging epekto sa atin, we refuse to accept those things. Ano? Ayaw nating tanggapin, dinideny natin, tinatakasan natin, kasi ayaw nating tanggapin na mabuti.
Again, lagi nating remind sarili natin, nakikita lang natin yung mga bagay sa limitadong kakayahan natin. Ano? Ang Diyos nakikita hanggang katapusan. No? Yung design ng Panginoon extends until the end. Not only the beginning, not only up to the middle, but up to the end. Kaya sa buhay ng isang Kristiyano, hindi mawawala yung faith, no? Yung trust natin sa Panginoon, na kung ano man yung pinapahintulutan mo, I will believe na intention mo ay mabuti para sa akin. Ay hindi ako magtatampo sa Diyos. Hindi ako magagalit sa Diyos. Hindi ako magre-rebelde sa Diyos. No? Sa lahat na nangyayari sa buhay natin, marami 'di ba na nababalitaan tayo, mga pastor, author, theologians, naka-experience lang ng mga tragic na karanasan sa buhay, tinalikuran na ang Diyos. Di ba, there is one na yung kanyang asawa ay namatay sa cancer. No? Hindi na siya naniniwala ngayon sa Diyos. Bakit? Kasi siya yung nagsasabi na hindi mabuti para sa asawa niya yung nangyari. At hindi mabuti para sa kanya yung experience na yon. Siguro kung sa iba nangyari, okay lang, pero sana hindi nangyari sa kanya. Alam mo yung ganong klase ng kaisipan. No? Hindi iniisip na merong layunin ang Diyos sa lahat ng pinapahintulutan niya. And sometimes we do not understand them. We need to trust God because He is abundant in goodness. Psalm 145:17. Sabi diyan, the Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Wala pong ginagawa ang Diyos na hindi expression ng kanyang kindness sa atin. Kaya pagka may nangyari sa atin, pinahintulutan ng Panginoon ba ito out of the abundance of His goodness? Lagi yung sagot, yes. No? Kahit na parang lumalaban yung damdamin natin. Ano? Kaya nga may trust May trust ang faith, di ba? Titiwala tayo na mabuti ang gusto ng Panginoon. Halimbawa, di ba, may debate ngayon. Ito yung debate. How can there be such extensive suffering in the world if God is good? Kung ang Diyos ay mabuti, bakit ang daming kasamaan, pagdurusa, kahirapan na nangyayari sa ibabaw ng mundo? Diba dapat kung mabait ang Diyos, wala yan? O anong sasagot mo dyan? Dapat ba dahil sa sinabi ng Biblia na ang Diyos ay mabuti, walang kasalanan sa mundo dapat? Walang suffering sa mundo dapat? Walang death? Walang poverty? No? Walang corruption? Walang murder? Walang rape sa ibabaw ng mundo? Dapat ba ganun ang logic? Dapat sana wala yan. Kung hindi nagkasala ang tao. Kaya nga yung sagot natin sa tanong na yan, the problem is not a flaw in the character of God. The problem is the fall of man into sin. Kaya merong suffering sa mundo. Kaya merong disease. Kaya merong death. Kaya merong poverty, may corruption, may breakup ang mga relationship. It's because of sin. Hindi naman because of God Kaya hindi natin dapat ibuhos lahat sa Diyos ang sisi. Bakit nangyayari ang lahat ng ito kung mabait ang Diyos? Hindi. Hindi naman gusto ng Diyos na mangyari yan. Ano? Kaya lang, ginusto ng tao. Kaya may Genesis chapter 3. Yun yung nagsimula ang lahat ng naging problema natin at lahat ng experience natin sa evil and sin dito sa mundo na ito. Doon sa conclusion, doon sa Genesis chapter 1 verse 31, we can see very clearly na from the perspective of God, POV ba ang tawag dyan sa social media? Ano sabi dyan? And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. From the perspective of God, before sin, everything was good No? Kaya nga di ba yung mga theologians, they love to speculate, kung hindi nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, anong mangyayari sa mundo? Di ba? Sabi ng mga theologians, yung Garden of Eden ay mag-extend
sa buong mundo. Ibig sabihin, mag-expand yung Garden of Eden sa buong mundo at magkakaroon ng maraming mga tao sa mundo na walang kasalanan. Kaya lang, nahulog nga sa kasalanan si Eva at si Adan. Diba? Kaya, nag-extend pa rin, no, ang dominion ng tao sa buong mundo. Kaya lang, nag-extend ang dominion ng tao sa buong mundo in his sinfulness. No? At kasama doon yung bunga ng kanyang kasalanan. Sufferings, evil, diba? Inequality, corruption, death. Everything na makikita mong negative sa ibabaw ng mundo na ito, hindi po ginawa ng Diyos, ginawa ng tao sa kanyang sarili. Okay? Sabi dun sa Romans chapter 8 verse 20 to 21, for the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. So dito, sa Romans chapter 8, si Apostle Paul, dinidescribe niya yung creation as longing for freedom. So ibig sabihin, even creation itself, ito pong mundo na ito at ang lahat na nasa ibabaw ng mundo na ito, kumbaga, nasadlak sa paghihirap, bunga ng pagpasok ng kasalanan. Kumbaga, kahit itong mundo na ito, even creation itself is a subject of sin because of the fall of man. Kumbaga, dahil nahulog sa kasalanan si Eva at si Adan, pati nga yung mundo nadamay eh. Pati nga yung mundo naging biktima ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Kaya dito, parang pinipersonify ni Apostle Paul yung creation. Sinabi niya na even creation is longing, you know. Kumbaga yung gusto rin nilang dumating yung panahon ng pagbalik ng Panginoong Jesucristo, pati sila palalayain sa kasalanan. Pati sila palalayain sa corruption, pati sila palalayain sa degradation, 'di ba? Sa pagkasira, sa pagkabulok. Kita mo 'yan, ano? Makikita natin na hindi tama na ibuhos natin ang lahat ng sisi sa Diyos. That's the wrong way of doing it, no? We need to understand it from the proper perspective. And the proper perspective, kaya tayo nagsasuffer, it's because of our own fault. Kasalanan natin. Okay? Pero tingnan niyo kung gaano kabait ang Diyos natin. Kahit kasalanan natin, kaya tayo nasadlak sa ganitong klase ng sitwasyon. Gumawa pa rin ng Panginoon ng paraan para iahon tayo. Kaya nga, the Lord is abundant in His goodness. Diba? Pwede namang, siguro kung tayo, anong pakialam ko sa inyo? Bahala kayo dyan. No? Wala na akong pakialam sa inyo. Diba? Maubos na kayo lahat dyan. Pero anong ginawa ng Diyos, out of the abundance of His goodness, nag-provide ang Panginoon ng way para i-redeem yung mga makasalanan. Para i-restore dun sa original design niya. Diba? Kaya lahat ng mga naging Christian, kasama na ang church as a whole, diba? Because of the redemption of Jesus Christ, ay being created as part of this new creation. And yung new creation niyan will have its completion pag dumating na ang ating Panginoong Jesucristo. Pag dumating ang Panginoong Jesucristo, that's the termination of sin. At pag nag-terminate na ang sin, everything will be restored to their original design. Tao, even this world, i-restore. Kaya itong mundo na ito, kahit gaano kaganda ang mundo na ito, hindi pa talaga yan yung original na design ng Diyos sa mundo na ito. Because of sin, may igaganda pa yan, no? Pag dumating ang Panginoong Jesucristo. Saka lang natin ma-appreciate yung talagang kagandahan ng original design ng Diyos pag inalis niya na yung kasalanan. Ngayon, hindi natin malalaman kung ano ibig sabihin nun. No, hindi natin madidescribe sa word kung anong experience na yan. Pero darating yung time na yun. That the church will experience a creation without sin. Yung glorification na pinag-uusapan sa scripture. Pag inalis na ng Diyos ang kasalanan. So, ang point natin dito,
Suffering is found in the world not because God is not good, but because man is not good, and it is not good not to recognize that God is good. Kaya merong suffering sa mundo na ito kasi tayo hindi mabuti. Huwag nating isisisi sa Panginoon ang lahat ng bagay. Instead, we should, kumbaga makita natin yung kagandahan ng loob ng Diyos despite of all this. Dapat nakikita natin yung positive beyond these things. Nakikita natin yung goodness beyond all of these things. Kaya nga mga Christians meron tinatawag na hope. Okay? Ang mga Christians ay may hope because we believe in the ultimate goodness of God. Kung hindi totoo na ang Diyos ay ultimate good, walang hope. Okay? Wala tayong pag-asa bilang mga mananampalataya. Okay? So, we should always recognize that God is good in all these things. Okay, letter E. Abundant in truth. Kapag pinag-usapan natin yung abundant in truth, ibig sabihin yan, truth itself proceeds from the nature of God. Okay? Wala pong anumang klaseng kasinungalingan o kamalian na nanggagaling sa Diyos. Hebrews 6 verse 18, so that by two unchallengeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. God cannot lie. It is impossible for God to lie. Why? Because God is absolute truth. God is abundant in truth. John 14:6, a familiar verse. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is truth. God is truth. So, ang implication niyan, since God is absolute truth, He will never change. And we can always rely on Him. God will never lie. Hindi siya katulad nating tao. Na minsan, isa yung sinasabi, ganito yung sinasabi, sa susunod hindi na. Minsan, ganito yung sinasabi, sa susunod, hindi ko naman sinabi yan. No? Wala akong sinabing ganyan, pero sinabi niya naman dati. Tawag doon, He's lying. Walang ganun sa Diyos, no? Kung ano ang sinabi ng Diyos, He will stand on what He said, no? At kung ano yung sinabi ng Diyos, kung ano yung pinangako ng Diyos, tutuparin niya. Kaya we can rely on God. God is very trustworthy. Diba? Hindi katulad ng tao. No? We cannot fully rely on the words of men, eh. Marami kasing factors ang pwedeng magbago sa salita ng tao. No? Pero sa Diyos, lahat ng salita niya, totoo. Hindi siya magbabago. Kaya dapat nating pagtiwalaan ang sinasabi ng Diyos because He is absolute truth. He is abundant in truth. Okay, let's move forward. Number 3 na tayo. Forgiving iniquity, transgression, and sin. So, tapusin natin dito. For now. Itutuloy lang natin sa susunod. So the warrant for forgiveness does not originate in man, but in God. Okay? Marunong tayong magpatawad, hindi dahil sa kaya nating magpatawad. Marunong tayong magpatawad kasi pinatawad lang din tayo ng Diyos. Kumbaga na-experience lang natin ng mapatawad, kaya marunong tayong magpatawad. Okay? Hindi inherent sa isang tao yung ability to forgive. Ang totoo, ang inherent sa isang taong makasalanan, hindi magpatawad. Ang inherent sa isang taong makasalanan, magtanim ng sama ng loob, maging bitter, diba? Maging rebellious against his fellow men. Yun ang original nature ng tao eh. Pero pagka naging born again siya, magbabago yung nature na yon. Na dati, hindi siya marunong magpatawad. Ngayon, marunong na siyang magpatawad. Kasi, na-experience niyang mapatawad. At, binago siya ng Diyos na nagpatawad sa kanya. Two things. Number 1,
Forgiveness is characteristic of God and an act in which He delights. Sabihin, God is merciful and He is not reluctant to forgive. Ano yun eh? Nature na ng Diyos yung pagpapatawad. Kaya, pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, hindi tayo magdadalawang salita sa Kanya. No? Hindi hihingi ang Diyos sa atin ng mga kondisyones bago niya tayo patawarin. Hindi katulad natin, di ba? Bago kita patawarin, kailangan patunayan mo muna na nagsisisi ka. Kailangan patunayan mo muna na totoo yung iyong repentance. Pag hindi ko nakita na totoo, hindi kita patatawarin. Ganyan ang tao magpatawad eh. May kondisyones. Diba? Pero ang Diyos, He delights in forgiving. He will not think twice. Kung hihingi tayo ng tawad sa Kanya, handa siya laging magpatawad. Psalm 130 verse 3 to 4 in NIV. Sabi diyan, the Lord, if you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? But with you there is forgiveness so that we can, with reverence, serve you. Parang sinasabi lang ng psalmist, kung pipiliin ng Diyos, na, ano tawag dito, yung lahat ng kasalanan natin ay, gamitin niya laban sa atin, walang mapapatawad eh. Kasi alam ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin, wala tayong maililihim sa Kanya. Parang sinasabi dito ng salmista, kung bubuksan ng Panginoon yung record ng lahat ng ating kasalanan, walang deserving na mapatawad. Pero anong sabi diyan? But with you there is forgiveness, so that we can with reverence serve you. Mas pinili ng Diyos, mas nalulugod at delighted ang Diyos na magpatawad kaysa mag-keep ng records ng ating sin. Pero tayo baligtad, di ba? Mas gusto nating mag-keep ng record ng sin ng kapwa natin kaysa magpatawad. Baligtad talaga ang tao. Alam mo yan nadami mo na kung traso sa akin. Natatandaan ko pa yung mga unang mong ginawa, ganito, ganyan ang kasalanan mo sa akin, ganyan ang natraso mo sa akin, patong-patong na. Bakit kita patatawarin? Ang Diyos baliktad. Hindi niya binibilang ang lahat ng ating kasalanan. Instead, mas pinipili niya magpatawad. Dapat pala ganun tayo, bilang mga Christian, hindi tayo nag-iipon. Hindi tayo tatabi ng record ng mga kasalanan ng mga tao laban sa atin. And then, secondly, forgiveness from God is full and final. Ibig sabihin, every form of defiance to God, diba sa Bible, merong iba-ibang description ng sin, transgression, iniquity, sin. So lahat wala tayong time to differentiate these three terms, Pero sa scripture, iba yung transgression, iba yung iniquity, iba yung sin. Pero every form of defiance to God is removed when He forgives. Pag nagpatawad ang Diyos, burado lahat eh. Pag nagpatawad ang Diyos, wala na siyang ginagamit laban sa atin. Hindi naman, di ba sabi, forgive and forget. Hindi naman natin malilimutan yung kasalanan ng kapwa natin sa atin. Malilimutan mo ba? Hindi malilimutan eh. Sinungaling ka pag sinabi mo, kalimutan na natin yun. Hindi mo malilimutan. Pero pagka nagpatawad tayo, ang ibig sabihin kasi, ang sense kasi ng pagpapatawad, pag nagpatawad tayo, hindi yung buburahin natin yung ginawa niya sa atin. Pag nagpatawad tayo, hindi na natin gagamitin laban sa kanya yung kasalanan niya sa atin. Yun ibig sabihin ng forgiveness. Pag humingi ng tawad yung isang kapatid sa atin at pinatawad natin, okay, naalala natin, okay. Dati, gano'n. Pero, hindi na natin gagamitin, hindi na natin isusumbat sa kanya yung kanyang kasalanan. Gano'n ang ginagawa ng Diyos sa atin eh. Pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, it's full and final. Ibig sabihin, hindi isusumbat ng Panginoon sa atin ang ating mga kasalanan. Psalm 51 verse 1 and 2. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love.
according to your abundant mercy, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Tignan mo yung tatlong term, present sa verses na yan. Transgression, iniquity, and sin. Pero all of them are blotted out. No? Yun yung sense ng forgiveness. Pagka humingi tayo ng tawad sa Panginoon, all of them are cleared. No? Hindi na ibabato ng Panginoon sa atin na sasabihin, natanda mo yung kasalanan mo. Inuulit mo na naman. Hindi po ganun ang Diyos eh. Tayo ganun. Inuulit mo na naman yung kasalanan mo, kaya ayaw kitang patawarin eh. No? Kaya nagbabago na yung damdamin ko para sa'yo, kaya yung dating warm na treatment ko sa'yo na 100%, ngayon 50% na lang. Pag inulit mo na naman, 25% na lang yung warm na... Ganun ang tao, di ba? Nababawasan yung degree ng affection pagka gumagawa sa kanya ng kasalanan yung kapwa niya. Tingnan mo yung absurdness niya na. Parang hindi ka gumagawa ng kasalanan sa kapwa mo. Parang sila lang ang gumagawa ng kasalanan sa iyo. Kita mo yung pagiging bulag ng tao. Pero hindi yun ang pattern. Ang pattern, the Lord forgives fully. The Lord forgives final, no? Final yung kanyang pagpapatawad, no? Wala nang turning back. No? Di ba sabi nga, kung gaano kalayo yung silangan sa kanluran, ganun yung distansya ng pagpapatawad ng Diyos. Maraming description sa Old Testament ng forgiveness na baga, hindi na ginagamit ng Diyos against us, hindi na sinusumbat sa atin ng Diyos. That's forgiveness. That's biblical forgiveness. God forgives that way, sa atin bilang mga makasalanan. Kaya, siguro I will end here sa note na ito. Forgiveness is a conditional blessing from God. Okay, conditional blessing. Ibig sabihin, we cannot receive forgiveness from God unless, okay, what's the condition? Matthew 6:14. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Yan ibig sabihin natin na conditional blessing. Ibig sabihin, kung gusto nating patawarin tayo ng Diyos, magpapatawad din tayo sa iba dapat. Kung ayaw natin magpatawad sa iba, don't expect God to forgive you. Ano ibig sabihin nun? Kasi kung nagre-refuse tayo na mag-forgive sa ating kapwa, nananatili tayo sa kasalanan ng rebellion. Rebellion against God and His will. Ang will ng Panginoon, mag-forgive. No? Kung magre-refuse tayo na mag-forgive, mas pinipili natin mag-rebel. Pag nananatili tayo sa rebellion, God cannot bless us with forgiveness. Nakuha niyo? Kaya conditional blessing. Hindi natin tatanggapin yung forgiveness ng Panginoon if we will choose to remain in our rebelliousness towards Him. Kaya yung pagtanggi nating magpatawad is sin. Kasalanan yung pagkakait natin ng pagpapatawad sa ating kapwa. At pagka nagkakait tayo ng pagpapatawad at yan ay kasalanan, diba? How can we expect God to forgive us? Okay? Questions po. Diyan na muna tayo. Okay, so wala na tayong time. For now, marami pa naman tayong time para ituloy ito mga pag-aaral na ito. So, may question po ba kayo dito sa excellencies of God under His attributes? So, tutuloy po natin yan. So, Lord willing, matapos na natin yung paragraph 1. Ang tagal na natin sa paragraph 1. So, Lord willing, matapos na natin yung paragraph 1 next Lord's Day para makamove on naman tayo sa susunod na paragraph. Ng chapter 2. Chapter 2 pa rin tayo. Okay? May question po ba kayo? So ulitin natin, hindi natin aapurahin ang pag-aaral ng mga truths na ito. It's better for us to take our time, understand them slowly. Questions? Clarification? Wala? Tahimik kayo O sige, magpahinga na tayo para mamaya, bago mag 3:30, mag-start na tayo
ng ating worship service.